要是他说谎，你们好好看着他。 Nagsisimula ang pelikula sa 6 na taong gulang na batang si Jackson na umiibig sa kanyang kaklase. Isang araw, binigyan niya ito ng sertipiko ng kasal, hiniling na pirmahan ito. Nang tumanggi ang babae, inalok niya ito ng 2 tiket sa sine kapalit ng pagiging asawa nito. Pinirmahan nito ang mga papeles, ngunit ginamit ang mga tiket para makipag-date sa ibang lalaki. Sinubukan niyang habulin ito, ngunit nadapa siya. Hindi nagtagal, dumating ang mga kapatid na babae ni Jackson. Si Jackson ay may 5 ate na labis na nagpoprotekta sa kanya. Nang makita siyang nasasaktan, nangako silang poprotektahan siya mula sa mga babae habang buhay. Ang eksena ay nagbago sa 15 taon sa hinaharap. Lumaki si Jackson at naging isang gwapong lalaki, ngunit walang privacy mula sa kanyang mga ate. Ipinakilala rin sa atin ang lahat ng 5 niyang ate. Ang bunso, si Lily, ay kaklase niya. Pagkatapos, nariyan si Violet na miyembro ng archery club. Madalas niyang ginagamit ang kanyang mga kasanayan para pilitin si Jackson na gawin ang gusto niya. Ang pangatlong ate ay isang computer hacker na nagngangalang Heaven. Pinasok niya ang security system ng paaralan para bantayan ang kanyang kapatid. Ang pangalawa ay si Melody. Siya ang guro ng high school na pinapasukan ni Jackson. At ang panghuli, ang panganay na si Sarah. Siya ay madaling magalit at kinatatakutan ng lahat. Matagal nang nagdiborsyo ang kanilang mga magulang, kaya't ang mga babae ang nag-aalaga sa isa't isa at sa kanilang kapatid na lalaki. Isang araw sa paaralan, pagod na si Jackson na sinusundan ng kanyang mga kapatid na babae. Ginawan siya ng kanyang kaibigan ng camouflage suit para makatulong sa kanya na magtago mula sa kanila. Napadpad si Jackson sa loob ng locker ng shower room ng mga babae sa pagtatangkang mag-camouflage. Ngunit natagpuan siya roon ng isang bagong dating na babae na nagngangalang Meng at dinala siya sa opisina ng Academic Affairs. Hindi alintana ni Jackson na mapasama sa gulo hanggat hindi ito alam ng kanyang mga kapatid na babae ang tungkol dito. Pagkatapos ng klase, kinakabahan siyang naglakad pa uwi. Umaasang ang pangalawang pinakamatandang kapatid na babae, si Melody, ay hindi ipinaalam sa kanya ng administrasyon ang tungkol sa nangyari. Nang walang bumanggit sa mga pangyayari sa araw na iyon, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit habang kumakain, casual na binanggit ni Melody ang kanyang pagkakatagpo sa locker room ng mga babae. Napatingin ang lahat sa panganay na kapatid na babae, si Sarah, na namula sa galit. Sa susunod na eksena, kinaladkad nila si Jackson sa sahig. Ibinitin siya ng patiwarik at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa locker room ng mga babae. Pinagbawalan siya ng mga babae na makipagtitigan sa kahit sinong babae sa pagtatangkang pigilan siyang masaktan. Kahit medyo sukdulan ng pamamaraan, sa tingin nila ay ito ang pinakamabuti para kay Jackson. Gayunpaman, hindi siya sang-ayon sa kanilang mga pananaw. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, gumanti siya at sinabing kailangan niyang makipag-date sa isang babae balang araw. Pinakalma ni Sarah ang sarili bago siya hinamon na maghanap ng kasintahang kayang tumbasan ang lahat ng enerhiya ng kanyang kapatid. Mahirap ang gawain, ngunit handa itong tanggapin ni Jackson. Kinabukasan, gumawa siya ng board na nag-aanunsyo ng bakanteng posisyon para sa isang kasintahan. Iminungkahi ng kanyang kaibigan na kausapin niya ang bagong babae, si Meng, dahil tila ito ang tipo ng babaeng gustong tumulong sa lahat. Ito rin ang nakahuli sa kanya sa locker room, kaya siguradong susubukan niya ito. Ipinapakita sa atin sa isang eksena na si Meng ay tumutulong sa mga tao sa mga bagay na hindi naman talaga nila kailangan ng tulong. Pumayag si Jackson na gawing kasintahan ito, ngunit wala siyang karanasan sa pakikipag-usap sa mga babae. Kaya naman, ang kanyang kaibigan ay nagsilbing gabay at pumunta kay Meng upang ipagmalaki si Jackson. Tinawag niya si Jackson na biktima ng pagpapahirap ng kanyang kapatid at inilista ang lahat ng ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid na babae. Matapos marinig ang mga kwento, nakaramdam ng simpatsya si Meng. Naglakad siya papunta kay Jackson upang makipagkaibigan dito, ngunit nagbago ang kanyang isip nang tingnan niya ito ng malapitan. Bigla, may nagkalat ng balita tungkol sa isang mabangis na oso na umaatake sa mga estudyante. Sinubukan ni Jackson na maging bayani at nagkunwaring nagligtas sa lahat, ngunit lumalabas na ang oso ay isang stuffed toy. Maging ang laruan ay nagawang itulak siya pababa ng hagdan na nagdala sa kanya sa isang ospital. Sa susunod na eksena, nagising si Jackson at natagpuan ang kanyang sarili sa isang kama sa ospital kasama si Meng sa kanyang tabi. Bagamat hindi gumana ang plano ayon sa gusto niya, nagkaroon siya ng mas maraming oras na kasama si Meng. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang maging kaibigan niya dahil sa awa.
Pagkatapos, dumating ang dalawang kapatid na babae ni Jackson at sinimulan siyang apihin dahil sa hindi pag-aalaga sa kanyang sarili. Ikinagalit ito ni Meng at inutusan niya silang tumigil. Habang nakatingin sa kanya ang dalawang kapatid niya na babae nang may pagkabigla, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kasintahan ni Jackson. Natigilan si Jackson at nagsimulang magising ang kanyang natutulog na alaga dahil sa nakakagulat na sinabi ng dalaga. Sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga kapatid na babae kung mayroon ba talaga siyang kasintahan. Ngumisi lang siya sa tanong at hindi nagbigay ng tiyak na sagot. Hanggang sa tanungin siya ng panganay niya na kapatid na babae, si Sarah, at kinailangan niyang sabihin dito ang tungkol kay Meng. Muling itinali siya ng mga kapatid niyang babae dahil hindi makapaniwalang nagkaroon siya ng kasintahan sa loob lamang ng isang araw. Iginiit ni Jackson na na-love at first sight siya sa unang pagkikita nila, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng mga babae. Gayunpaman, nagpa siya silang husgahan ng pagiging karapat-dapat ni Meng upang makita kung sapat na ba siya para sa kanilang kapatid. Kinabukasan, pumunta sina Violet, Melody, at Lily sa paaralan na parang ito ang kanilang larangan ng digmaan. Nang magkasama sina Jackson at Meng, sinubukan ni Violet na panayin siya ng palaso, ngunit napigilan ito ni Jackson sa tamang oras. Napansin ito ni Meng at pinagsabihan ng mga babae na sila ay malupit. Nagkaharap sila, hinahamon ng isa't isa. Nang hindi gumana ang pamamaraan ni Violet, itinuloy ni Lily ang bagay na ito sa kanyang mga kamay. Inutusan niya ang lahat ng gwapong lalaki sa paaralan na lapitan si Meng at yayain siyang lumabas. Umaasa siyang mababago ang pagmamahal ni Meng kay Jackson, ngunit nabigo ang plano. Tinulungan ni Jackson si Meng na makalayo sa mga lalaki habang tumatakbo sila sa koridor. Nakita sila ni Violet mula sa kabilang panig ng paaralan at malapit nang magpatama muli ng palaso. Ngunit sa pagkakataong ito ay aksidente niyang natamaan ng isang pampasabog na inihagis ng isang tao sa ere bago iyon. Nagdulot ito ng pagsabog sa ere na mabuti na lamang at walang nasaktan. Habang nalilito ang lahat sa kung ano ang sanhi ng pagsabog, makikita natin ang isang lalaki sa isang chemistry lab na naghahanda ng mas maraming pampasabog. Hindi malinaw ang kanyang motibo, ngunit tila nailigtas niya si Meng mula kay Violet. Pagkatapos ng nangyari, pumunta sina Jackson at Meng sa terrace at magkasamang kumain ng popsicles. Nalaman ni Jackson na nagpapanggap si Meng bilang kasintahan niya dahil iniisip nito na sinusubukan ng kanyang mga kapatid na nakawin ang kanyang mga organo. Hindi niya ito itinuwid, nagpa siya siyang huwag itong ipaalam hanggat maaari. Sa bahay, nakakahiyang inamin ni Lily at Violet na nabigo sila. Si Heaven, na mahusay sa mga computer, ang umako ng responsibilidad na wakasan ang reputasyon ni Meng. Nangolekta siya ng mga random na CCTV footage ni Meng mula sa paaralan at gumawa ng kasinungalingan tungkol sa pagiging isang kasuklam-suklam na tao. Bago niya ito i-upload sa internet, nawalan ng kuryente. Makikita natin na ang lalaki mula sa chemistry lab ay nasa labas ng kanilang bahay. Siya ang nagputol ng kuryente para iligtas si Meng, ngunit hindi pa rin alam ang tunay niyang intensyon. Sa loob ng bahay, ang tatlong magkapatid na nabigo ay lumuhod sa harap ng pangalawang panganay, si Melody. Responsibilidad na niya ngayon na paalisin si Meng. Kinabukasan, hinamon niya si Meng sa isang sports meet. Naglaban sila sa isang staring competition at isang goldfish collecting challenge kung saan parehong nanalo si Melody at ipinakita kay Meng ang kanyang lugar. Malapit na silang maglaban para sa isang huling round nang dumating ang panganay na kapatid na babae, si Sarah. Nagpakilala siya bago hinamon si Meng para sa isang laban ng hammer throw. Kailangan nilang maghagis ng isang mabigat na bolang bakal sa pinakamalayo hanggat maaari. Gamit ang kanyang pambihirang kasanayan, pinalutang ni Sarah ang bola sa ere. Nang siya na ang maghahagis, kumuha siya ng isa pang bola mula sa stand. Mapapansin natin na may lumabas na susi mula sa bola na nagpapakita na may nakatanim na pampasabog dito at malapit nang sumabog anumang oras. Napansin ito ni Meng at inagaw ang bola kay Sarah bago ito itinapon. Nang sumabog ito, napagtanto ni Sarah na nailigtas ang kanyang buhay. Nagsimula niyang magustuhan si Meng na siyang dahilan kung bakit iginalang din siya ng iba pang mga kapatid ni Jackson. Tumakbo si Jackson sa paligid ng field, nagpapasalamat sa Diyos sa pagdadala kay Meng sa kanyang buhay. Sinundan ang eksena ng isang montage ni Jackson at Meng na magkasama. Nag-date sila ng ilang beses at sa wakas ay naging tunay na magkasintahan mula sa pagiging peke. Habang nakikilala nila ang isa't isa, lalo nilang minamahal ang isa't isa. Sa isa sa kanilang mga romantikong date, pumunta sila sa isang bakanteng dalampasigan at magkasamang nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nagkaroon sila ng konting away, ngunit nagkasundo din at niyakap ang isa't isa. Habang nangyayari ito, pinagmamasdan sila ng chemist. Nagsimulang kumulo ang dugo ng lalaki nang makita niyang magkayakap sila, ngunit wala siyang ginagawa sa ngayon.
Kinabukasan sa paaralan, magkasama ang bunsong kapatid na babae, si Lily at si Jackson. Binuksan ni Lily ang kanyang lunchbox, hindi na malaya na may pampasabog na nakakabit dito. Bigla, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paaralan. Maayos naman si Jackson, ngunit kailangan siyang bigyan ng CPR ni Lily para magkamalay siya. Mabuti na lang at pagsabog ng kemikal lamang ang nangyari at ligtas ang lahat. Napansin ni Meng na nagkukumpulan sa takot sina Jackson at ang kanyang mga kapatid at napagtanto niya kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Lumayo siya sa pinangyarihan at sinundan siya ni Jackson. Nagkasalubong sila, ngunit hindi siya pinansin ni Meng at ang katotohanang maaaring namatay siya kanina. Nalilito at nasasaktan si Jackson, ngunit hindi niya ito tinanong kung ano ang problema. Sa totoo lang, nalaman na ni Meng na ang masasamang bagay na nangyayari kay Jackson at sa kanyang mga kapatid ay nagsimula lamang noong nakipag-date ito sa kanya. Iniisip niya na may dala itong masamang senyales sa kanilang buhay at nagpas siyang lumayo. Paulit-ulit na sinubukan ni Jackson na kausapin siya, ngunit patuloy pa rin siyang hindi pinapansin. Isang gabi, umulan ng malakas sa bayan. Nasa bahay si Jackson nang makita niya ang balita tungkol sa mga binahang kalye. Naalala niya na nasa paaralan si Meng at naghihintay na tumigil ang ulan noong huli niya itong nakita. Agad siyang nagmadali papunta sa paaralan at nadatnan itong nahihirapang tumayo dahil sa ulan. Niyakap siya ni Jackson, hinihiling na bumalik na siya sa normal niyang sarili, ngunit atubili siyang itinulak ni Meng palayo. Lumalabas na lilipat na naman siya ng paaralan at gusto niyang lumayo siya rito hanggang sa mga panahong iyon. Si Jackson na nasaktan ay nanatili sa ulan buong gabi. Kinaumagahan, may narinig siyang papalapit sa kanya mula sa likuran. Napagkamalan niyang si Meng ang taong iyon at niyakap ito, ngunit ang lalaki pala na gumagawa ng mga pampasabog ang taong lumapit sa kanya. Tinaser niya si Jackson at dinukot siya. Nang gabing iyon, nagkaroon ng isang party sa paaralan. Nasisiyahan ang lahat sa live music at sa palabas, habang si Meng ay nagmumukmok sa isang sulok. Nagsimulang mag-alala ang mga kapatid ni Jackson dahil hindi pa nila ito nakikita. Sinubukan nilang i-track siya at nalaman nilang nasa malapit lang ang telepono nito. Pagkatapos ng fireworks display, isang kakaibang lalaking nakamaskara ang umakyat sa entablado. Siya ang kidnapper na nagtali kay Jackson sa isang rocket na sinasabi niyang malapit nang lumipad palayo. Nang tanungin kung bakit niya ginagawa ito, isiniwalat niya na hindi siya nakikita ng lahat at wala siyang mga kaibigan. Umibig siya kay Meng sa unang tingin pa lang at lagi siyang nasa tabi nito. Iniligtas niya ito mula sa mga kapatid ni Jackson, ngunit wala nang iba pang minahal si Meng kundi si Jackson lamang. Kaya naman, narito siya upang maghiganti kay Jackson na nagnakaw ng tanging kaligayahan sa buhay niya. Sinikap ng mga kapatid ni Jackson na babae, ni Meng, at ng marami sa mga kaibigan ni Jackson na pigilan ang rocket. Nagtagumpay sila, ngunit huminto lamang ito ng ilang segundo. Bago lumipad palayo, inamin ni Jackson kung gaano niya kamahal si Meng. Sa wakas, lumipad siya patungo sa kalangitan at namatay sa sumunod na pagsabog. Sa susunod na eksena, makikita natin si Meng sa harap ng isang puntod. Inalok niya ito ng mga bulaklak at humingi ng basbas. Bigla, tumalon si Jackson sa eksena na nagpapakita na nasugatan lamang siya sa huling aksidente, ngunit maayos na ang kanyang kalagayan maliban sa kanyang nabaling kamay. Ang puntod ay sa ina ni Meng na matagal nang namatay. Sa huling eksena, makikita natin ang pagdating ng mga kapatid ni Jackson na patuloy na ginugulo si Jackson gaya ng dati. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.